Mula po guys nung nilabas ang Poco X3 series, panahon po ng deadboot at bago po mag-lockdown. Sa tingin ko ngayon pa lang po merong pinakamalaking upgrade si Poco. Kung ikaw compare nyo po yung bagong lalabas sa Poco X8 Pro, compare po sa may last year model nila na Poco X7 Pro. And for this video po guys, pag-usapan po muna natin yung dalawang bagong smartphone po ni Poco. Bago po natin gawa ng full review, si Poco X8 Pro at ang Poco X8 Pro Max. Dahil first time nga po ang Pro Max version dito nga po sa may X series nila ngayon. At totoong Pro Max ang kanyang specs guys. Dahil kita nyo naman po sa may Redmi Turbo 5 Max na nireview nga po natin yung nakaraang video natin. Talagang turbo po talaga yung kanyang specs at talagang max po yung kanyang battery. Siyempre guys, ano pa ba yung expect natin dyan sa may Poco X8 Pro Max? Dahil nakita nyo naman na po yung specs nga po at full review ng Turbo 5 Max. Dahil same specs lang naman po yung dalawang smartphone na yan. Minus lang po sa may battery. Dahil yung battery nga po ng Poco X8 Pro is meron po siyang 8.5 mAh siya battery. Habang yung China ROM na version is 9,000 mAh po yung kanyang battery. Pero para sa akin guys, yung 8.5 mAh siya battery para po sa isang global release ngayon is masyado pa rin pong malaki yan. Kung i-compare nyo nga po sa ibang gaming phone ngayon. At yes guys, tama rin po yung nakikita nyo sa may title. Magpapag-giveaway po tayo ng Poco X8 Pro pagka nga po available na siya sa may Shopee saka po sa may Lazada sa may March 17. Guys, pagka po pwede na tayong umorder o order po ako agad niyan para po maipamigay sa inyo. Siyempre isang pirasong Poco X8 Pro lang. O order po agad ako simula po sa maging available siya. Sabi March 17 nga po yan guys. Gusto ko po muna kayo guys bigyan ng konting update sa mga information nga po na nilabas si Poco. Kung ano po yung i-expect natin. Diyan nga po sa may dalawang gaming phone po nila ngayon. Para guys, pagka po available na po yung review natin, is-rekta na po tayo sa pinaka-gaming test po ng dalawang smartphone na yan. Siyempre, unang-una sa may pricing nga po ng dalawang smartphone na yan. Asahan nyo na po, mas mahal po yan compare sa may last year model. At alam nyo na yan guys kung bakit. Then sa may Pro version guys, meron din po siyang available na Iron Man Edition. Asahan nyo na rin po na mas mahal din yan compare nga po sa may last year. Compare nga rin po sa may regular version. Pero at least guys, naka 512GB na version nga po, yung Iron Man Edition. Isang malaking upgrade po guys ang Poco X8 Pro. Same na po yan guys ng Redmi Turbo 5, saka po ng Redmi Turbo 5 Max, na meron pong metal frame. First time po yan guys para po sa isang X series na Poco na smartphone. Dahil puro po naka-plastic frame lang po, saka po naka-plastic back lang yung mga previous model po nila. Pero dito ngayon, meron po siyang metal frame. Saka po naka-glass back na yung ngayon. Buti naman guys, kahit medyo magmamahal po yung presyo ng mga smartphone na yan, is binigyan pa rin po tayo ng magandang justification ni Poco. Dahil nga po malaking upgrade po yung kanyang build quality, compare nga po sa may last year model. Dimensity 8500 Ultra po guys yung kanyang processor, na nasa around 2 million po yung Antutu score. Based nga po dyan sa may information na binigay ni Poco. Pero syempre, ibang usapan po ang pinaka-thermal niya at yung actual na gameplay natin kaysa po sa may Antutu score na puro mga numbers lang. Asahan nyo na rin guys, syempre napaka-flagship pa rin po ng kanyang display. Pero ang kaibahan nga po sa kanya, parang ito po guys ang pinakamalita display po ni Poco ngayon. Dito nga po sa may X series. Dahil meron lang po siyang 6.5 inches. Masyadong maliit po yan guys para sa isang napakahalimo na smartphone na meron po napakalakas sa processor. Pero kahit maliit po yung kanyang display, malaki rin po yung kanyang battery na meron pong 6.5 mAh siya battery. Saka po 100 watts sa charger. Grabe guys, napakalaki po ng upgrade ng Poco X8 Pro. Compare nga po sa may Poco X7 Pro. Pero guys, mas maganda po kung makikita po muna natin yung pinaka-actual na performance ng smartphone na yan. Bago po tayo mag-decide kung worth it ba yan palitan. Sa may Poco X8 Pro Max naman, asahan nyo na po, baka maging higit 20,000 po yung presyo ng smartphone na yan. Dahil kung titingnan nyo nga po guys yung presyo ng Redmi Turbo 5 Max is nasa kulang 20,000 siya. Siyempre guys, hindi pwedeng maging mas mura pa yung global version compare po sa may China version. Dahil lagi pong ganyan yung mga setup nila. Lagi pong mas mahal yung global version compare po sa may China ROM. Expect nyo na po guys na nasa lagpas 20,000 po yung presyo ng smartphone na yan. Para nga po sa may base version niya. At sa tingin ko, maganda pang pag-usapan yan sa review po ng Turbo 5 Max. Dahil medyo mahigpit nga po ang labanan ng mga gaming phone sa lagpas 20,000 nga po ng mga presyo ngayon. Pero I think po, may laban naman ng Poco X8 Pro Max dyan compare nga po sa ibang gaming phone. Especially guys sa mga older version po ng smartphone ni Poco na malalakas din po ang mga processor. Dahil nga po sa malaking battery niya, saka syempre magandang display.
at sa flagship na processor. Sa oras po na maging available guys ang Poco X8 Pro sa may March 17, o-order po agad ako guys ng isang smartphone para nga po ipag-giveaway sa inyo. At doon po ako pipili sa may review po natin ng Poco X8 Pro na i-upload nga po natin sa may March 17. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo at naka-on po yung mga notification bell nyo para makita nyo po agad yung magiging review natin. Diyan nga po sa may Poco X8 Pro at Poco X8 Pro Max. Palik ko lang po guys yung video natin. Thanks for watching.